ang unang reporter at i-report namin ang kabanata 1 to 9. Role Metangere, Bella ni Dr. Salita. Kabanata 1. Usang pagtipon, lokasyon, bahay ni Kapitan Tiago, Halid Analog, Binondo, Maynila. Mga tauhan, Kapitan Tiago, ang host ng pagtipon Padre, Damaso, Padre Damaso, Francis Kanong Pare, Dominante at Wasto, Padre Vila, Lumini, kung pare, Mas Palmado at Maninawa, Teniente Ibarra, matapat na opisyal ng Guardia, Civil Sumo Ibarra, kakauwi lang mula sa Europa. Kabanata 2, Sumo Ibarra, lokasyon, bahay ni Kapitan Tiago, mga tauhan, Sumo Ibarra, binatang ang balik mula sa Europa. Teniente Ibarra, nagbigay informasyon kay Ibarra tungkol sa kanyang ama. So, sa kabanata 3 ang magunan. Ang lokasyon nito ay sa bahay ni Kapitan Tiago. Ang mga tauhan ay si Padre Damaso, Padre Damaso, nagpapakita ng pagmamataas sa hamunan. Si Padre Sibila, nagmamasid na kilos ni Padre Damaso. At iba't ibang panauhin, nag-usap tungkol sa lipunan. So sa kabanata 4, ang Arene at Erigosiero. Ang lokasyon nito ay sa hardin ng bahay ni Kapitan Tiago. Ang mga tauhan ay Sino Maigara. Ito usap kay Teniente Bobera. Teniente Bobera, sinalaysay ang nangyari kay Don Rafael Ibarra. So sa kabanata 5, ang pangarap sa gabing madilim. Ang lokasyon nito ay sa kwarto ni Ibarra sa hotel. Ang mga tauhan ay si Crisostomo Ibarra. Nagmumuni-muni tungkol sa kanyang mga hinaharap. Sa kabanata 6, si Kapitan Tiago. Ang lokasyon nito ay sa bahay ni Kapitan Tiago. Ang mga tauhan ay si Kapitan Tiago, ama ni Maria Clara, mayaman at sinusunuran sa simbahan, at si Maria Clara, pinakilala bilang anak ni Kapitan Tiago. Sa kabanata 7, ang pag-uusap sa azotea. Ang lokasyon nito ay sa azotea ng bahay ni Kapitan Tiago. Ang mga tauhan ay sina Crisostomo Ibarra. Nakipag-usap kay Maria Clara. At si Maria Clara naman, masaya sa muli pagkikita ni si Maria. Sa kabanata 8, ang mga alaala. Lokasyon, San Diego. Mga tauhan ay si Crisostomo Ibarra. Nagbabalik na raw sa kanyang kabataan sa San Diego. At si Don Rafael Ibarra naman, ang ama ni Ibarra, isang mabuting tao sa San Diego. Sa panghuli naman ng kabanata 9, mga bagay-bagay sa paligid. Ang lokasyon ay San Diego. Ang tauhan naman ay mga taga San Diego. Ipinakita ang buhay ng mga tao sa bahay. Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng unang kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na ang pagtitipon. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Ang kabanata ay naglalarawan ng maraming handaan na inihanda ni Kapitan Tiago sa kanyang bahay sa Kalye ang Luwagin upang salubungin ang isang binatang kagagaling lamang sa Europa. Maraming bisita ang dumalo, kabilang ang mga kilalang tao sa lipunan, mga kleriko, ang ilang prominenteng Espanyol. Pinangunahan ni Tia Isabel ang pag-aasikaso sa mga bisita na sadyang hinati sa dalawang grupo, ang mga babae at mga lalaki. Dumating sa pagtitipon ang mag-asawang Dr. de Espadanya
at Doña Victorina, pati na rin ang mga pari na sina Padre Sevilla at Padre Damaso. Ang mga bisita ay nagkaroon ng kani-kanilang talakayan at isa sa mga mainit na usapan ay ang tungkol sa mga Pilipino o Indio, ang pagkakaalis ni Padre Damaso sa parokya ng San Diego at ang monopolyo ng tabako at pulbura. Sa naturang pagtitipon, hindi pinalampas ni Padre Damaso ang pagkakataon na mamudyat sa mga Pilipino. Tinawag silang hamak at mababang uri ng tao. Sinikap ni Padre Sevilla na baguhin ang paksa at pinag-usapan nila ang dahilan ng pagkakaalis ni Padre Damaso sa parokya ng San Diego. Ipinaliwanag ni Teniente Guevara na ang pagkakaalis kay Padre Damaso ay nararapat lamang dahil sa kanyang pag-uutos na hukay ang bangkay ng isang marangal na lalaki na pinagbintangan o inakusahang herehe. Dahil dito, lalong nagalit si Padre Damaso, ngunit muling pinakalma ni Padre Sevilla ang sitwasyon. Ang diskusyon ay nagpatuloy at lumawak pa sa iba't ibang usapin hanggang sa matapos ang pagtitipon. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa unang kabanata. Ito ay ang mga sumusunod. Nagsimula ang marangyang handaan sa bahay ni Kapitan Tiago upang salubungin ang isang binatang kagagaling lamang sa Europa. Dumalo sa pagtitipon ang mga prominenteng tao, kabilang ang mga pari na sina Padre Sevilla at Padre Damaso, pati na rin sina Dr. De Espadaña at Doña Victorina, ang teniente, at marami pang iba. Nagkaroon ng diskusyon ang mga bisita tungkol sa mga Pilipino o Indio, kung saan ibinahayag ni Padre Damaso ang kanyang mababang pagtingin sa kanila. Lumabas ang usapin tungkol sa pagkakaalis ni Padre Damaso sa parokya ng San Diego na ipinagtanggol ni Teniente Guevara ang desisyon ng Kapitan General. Lalong nagalit si Padre Damaso, ngunit muling pinakalma ni Padre Sevilla upang mapanatili ang kaayusan sa pagtitipon. Mga mahalagang tauhan, Don Santiago de los Santos o Kapitan Tiago, may-ari ng bahay kung saan ginanap ang marangyang handaan. Kilala siya bilang matulungin sa mahihirap at kabilang sa mataas na lipunan. Siya ang nag-organisa ng pagtitipon upang salubungin ang isang binatang kagagaling lamang sa Europa. Juan Crisostomo Ibarra, ang dahilan kung bakit may pagtitipon. Ang binatang kagagaling lamang sa Europa, Tia Isabel. Pinsan ni Kapitan Tiago na nag-asikaso at nag-istima ng mga bisita sa pagtitipon. Don Tiburcio de Espadaña, asawa ni Doña Victorina na naroon din sa pagtitipon. Doña Victorina de Espadaña, asawa ni Don Tiburcio na dumalo sa pagtitipon. Si Doña Victorina ay kilala sa kanyang pagpapanggap bilang isang Espanyol. Padre Hernando de la Sibila, kuna paroko ng Binondo, isang pare na panahon din sa pagtitipon. Siya ang nagpakalma kay Padre Damaso sa kanilang diskusyon tungkol sa pagkakaalis nito sa parokya. Padre Damaso Verdolagas, isang mataas na pari na dating kura paroko ng San Diego. Kilala siya sa pagiging magaslaw at mapangmataas, lalo na sa mga Indio. Ibinahayag niya ang kanyang pagkagalit at pamumutya sa mga Pilipino sa pagtitipon. Teniente Guevara, teniente ng Guardia Civil na dumalo sa pagtitipon. Siya ang nagtanggol sa desisyon ng Kapitan General sa pagkakaalis ni Padre Damaso sa parokya. Lumako naman tayo sa tagpuan sa unang kabanata ng nasabing nobela. Ang tagpuan ng kabanata ay sa bahay ni Don Santiago de los Santos o Kapitan Tiago na matatagpuan sa Calle Anduague. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Pagtitipon, isang okasyon kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao, karaniwang para sa isang espesipikong dahilan. Alkade, ang pinuno o leader ng isang munisipyo o bayan. Karpeta, isang malaking telang karaniwang ginagamit para takpan o protektahan ng sakit. Bulwagan, isang malaking silid o kwarto na ginagamit para sa mga malalaking pagtitipon. Baluktot, hindi tuwid o hindi maayos. Umpukan, isang grupo o kumpulan ng mga tao. Marangya, magarbo o magastos, karaniwang tumutukoy sa mga ingrandeng pagtitipon o hindala. Kura paroko, pari na namumuno sa isang parokya o simbahan. Monopolyo, pagtutok ng kontrol sa isang produkto o serbisyo sa isang tao o grupo lamang. Paisano, tumutukoy sa isang tao hindi kabilang sa militar o simbahan, karaniwang ginagamit upang tukuyin ang mga sibilyan. Herehe,
tawag sa mga turo o aral ng simbahan, madalas na itinuturing na kalaban ng simbahan. Indio, tawag ng mga Espanyol sa mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo, kadalasang ginagamit sa mapanirang paraan. Tagisan ng puro-puro, palitan ng opinyon o ideya, kadalasang sa paraan ng diskusyon o argumento. Pagkumpisal, sakramento sa simbahan kung saan ang isang tao ay nagpapahayag ng kanyang mga kasalanan sa isang pari upang humingi ng kapatawaran. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang pagtatangi o diskriminasyon laban sa mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo ay isang manifestasyon ng maling kaisipan ng mga Espanyol na sila'y nakatataas sa ibang lahi. Ang kapangyarihan ng simbahan ay hindi palaging ginamit sa tama at makatarungang paraan, tulad ng ipinakita sa ginawa ni Padre Damaso sa bangkay ng isang herehe. Ang malalim na paggalang sa batas at sa kapwa ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan sa lipunan, tulad ng ipinakita ni Teniente Guevara sa kanyang pagtatanggol sa desisyon ng Kapitan General. Ang kalagayan ng isang lipunan ay kadalasan nasasalamin sa mga opinyon at diskusyon ng mga nasa kapangyarihan, at ang mga ito ay maaaring magdulot ng pagbabago o patuloy na pang-aabuso depende sa kanilang direksyon at layunin. At diyan nagtatapos ang unang kabanata ng Noli Me Tangere, ang pagtitipon. Tatalakayin natin ang buod ng ikalawang kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na si Crisostomo Ibarra. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa kabanatang ito ay ipinakilala si Juan Crisostomo Ibarra, Imagsaling, o si Crisostomo Ibarra. Siya ang nag-iisang anak ng yumaong si Don Rafael Ibarra. Halatang nagluluksa pa ang binata nang dumating siya sa bahay ni Kapitan Tiago dahil sa kulay ng kanyang kasuotan. Siya galing sa Europa at 7 taong nag-aral doon. Nagpakilala siya sa mga panauhin at kinamayan ang mga ito dahil ito ang kaugaliang natutunan niya sa bansang Alemanya. Ngunit namumukot tangi si Padre Damaso sa ibang mga panauhin. Tinalipunan niya ito sa halip na makapagkamay sa binata. Samantala, lumapit naman si Teniente Guevara kay Ibarra at nagpasalamat sa ligtas niyang pagdating. Napanatag ang kalooban ng binata ng purihin ito ang kanyang ama. Dahil dito, palihim na tinignan ni Padre Damaso ang Teniente na tila pa nagbabanta, kaya naman tinapos na ng Teniente ang pakikipag-usap ito kay Ibarra. Nang malapit ng maghapunan, inanyayahan naman ni Kapitan Tinong si Ibarra sa pananghalian kinabukasan. Dahil may pupuntahan daw sa San Diego ang binata, magalang siyang tumanggi sa paanyaya ni Kapitan Tinong. Si Kapitan Tinong ay malapit na kaibigan ni Kapitan Tiago at kaibigan din ng ama ni Ibarra. Lumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa ikalawang kabanata. Ito ay ang mga sumusunod. Dumating si Crisostomo Ibarra sa handa ni Kapitan Tiago at ipinakilala bilang anak ng nasirang kaibigan ng kapitan, si Don Rafael Ibarra. Nagpakilala si Ibarra at nagpakita ng kaugalyang natutunan mula sa Europa tulad ng pakikipagkamay, ngunit pinanggihan siya ni Padre Damaso. Lumapit si Teniente Guevara kay Ibarra. Nagpahayag ng pasasalamat sa kanyang ligtas na pagdating at pinuri ang kabaitan ng ama ni Ibarra na nagbigay ng kapanatagan sa binata. Palihim na tinignan ni Padre Damaso ang Teniente, tila may banta, kaya tinapos na ng Teniente ang pakikipag-usap kay Ibarra. Inanyayahan ni Kapitan Tinong si Ibarra sa isang pananghalian kinabukasan, ngunit tumanggi si Ibarra dahil pupunta siya sa San Diego. Mga mahahalagang tauhan, Padre Silva. Ang prayle na nagulat sa pagdating ng kasamang panauhin ni Kapitan Tiago. Padre Damaso, isang pare na kilalang mataas ang tingin sa sarili. Siya ay nabiglang at makilala si Ibarra at tinanggihan ang pakikipagkamay ng binata. Sa halip ay tinalikuran ito. Kapitan Tiago, siya ang nagpakilala kay Crisostomo Ibarra sa mga panauhin bilang anak ng kanyang nasirang kaibigan na si Don Rafael Ibarra. Siya rin ang nagdala kay Ibarra sa pagtitipon, Crisostomo Ibarra. Ang pangunahing tauhan sa kabanata, anak ni Don Rafael Ibarra.
bagong dating mula sa 7 taong pag-aaral sa Europa, siya ay nagpakilala sa mga panauhin bilang Juan Crisostomo Ibarra Ibagsalit. Ipinakita niya ang kanyang pagiging edukado at ang kanyang natutunan sa Alemanya sa pamamagitan ng pakikipagkamay, ngunit tinanggihan ito ni Padre Damaso. Teniente Guevara, isang tenyente ng Guardia Civil na nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa ligtas na pagdating ni Ibarra. Pinuri rin niya ang kabaitan ng ama ni Ibarra na nagpanatag sa damdamin ng binata. Kapitan Tino, malapit na kaibigan ni Kapitan Tiago at ng ama ni Ibarra. Inanyayahan niya si Ibarra sa pananghalian kinabukasan, ngunit magalang na tumanggi si Ibarra dahil pupunta siya sa San Diego. Era tanto. Dumako naman Tugon tayo lang sa ko. pinangyarihan ng ikalawang kabanata ng nasabing nobel. Ang pinangyarihan ng kabanatang ito ay sa bahay ni Kapitan Tiago. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Panuuling, bisita o taong imbitado sa isang okasyon. Ang isang kasuotan, isang uri ng kasuotan na itim bilang simbolo ng pagdadalamhan. Ikinailan, tinanggihan o hindi tinanggap. Pag-aalinlangan, pag-aalubin, pagluluda o kawalang katiyagan. Bulwagan, isang malaking silid na karaniwang ginagamit para sa mga pagtitipon. Iyas, mahahalagang gamit o bagay. Kaugalian, mga pamantayan, tradisyon, o gawin ng isang grupo ng mga tao. Diamante, isang mahalagang bato na karaniwang ginagamit sa mga alahas. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang pagbabalik ni Ibarra sa Pilipinas pagkatapos ng 7 taon ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtanggap sa katotohanan kahit gaano ito kasakit. Sa kanyang pagbabalik, kinailangan niyang harapin ang mga balita at isyu na naiwan niya. Kabilang na ang hindi magandang relasyon ng kanyang pamilya sa ilang taong makapangyarihan. Ang insidente ng pakikipagkamay ni Ibarra na tinanggihan ni Padre Damaso ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng kultura at kaugalian. Ito ay nagtuturo na hindi lahat ng kaugalian sa ibang bansa ay agad natatanggapin o magiging angkop sa lokal na konteksto. Ang pagtanggap ni Ibarra ng mabuting reputasyon ng kanyang lumang ama mula kay Teniente Guevara ay nagpapakita ng kahalagahan ng mabuting pangalan at karangalan ng pamilya. Mahalaga ang pagpapamana ng mabuting asal at pangalan sa mga susunod na henerasyon. Ang pagtanggi ni Padre Damaso na makipagkamay kay Ibarra at ang palim na tingin sa Teniente ay nagpapakita ng mga personal na habita at pagkiling sa kapangyarihan. Ito ay nagiging babarana ang personal na galit at pagtutunggali ay maaaring magdala ng mas malalim na hiwa. Sa kabila ng hindi magandang pagtanggap ni Padre Damaso, nanatiling magalang si Ibarra. Ito ay isang paalala na ang dignidad at respeto ay hindi dapat mawala kahit sa harap ng paghamon o kawalang galang mula sa iyo. At diyan nagtatapos ang ikalawang kabanata ng Noli Me Tangere. Sa Kabanata 1 at 2 ng Noli Me Tangere, unang inilarawan ang pagbabalik ni Crisostomo Ibarra mula sa Europa sa bayan ng San Diego. Dito ay pinakilala siya bilang isang tagapagmana ng yaman ni Kapitan Tiago at naaakit sa tindahan ni Maria Clara. Sa Kabanata 2, mas napamalas ng kanyang pagkatao si Ibarra sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan at silang kuha ng iba't ibang sektor ng lipunan. Nagsilbing pagpapakilala dito sa kanyang karakter at adikain. Ang dalawang kabanata ay nagbigay ng maayos na panimula sa nobela. Nagpapakilala sa pangunahing tauhan at nagpapalabas ng mga ugnayan sa Lutian at mga personalidad sa San Diego. Ang mga pangyayari sa mga unang kabanata ay nagtakda ng fundasyon para sa mga susunod na pangyayari at nektong kwento. Tatalakayin natin ang buo ng ikatlong kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Hapunan. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti
dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Handa na ang hapunan at ang bawat panaguhin ay papalapit na sa hapagkainan. Habang nakikita sa mukha ni Padre Sibila ang kasiyahan sa salusan, kabaligtaran naman niya si Padre Damaso. Panay ang dahog ng pari at kitang-kita sa mukha niya na siya ay nag-igis. Pinagmamasdan naman ni Teniente Guevara ang kulot na buhok ni Doña Victorina. Hindi niya namalayan na napapakan na niya ang laylayan ng saya ng Doña, bagay na ikinainis ng ina. Umupo sa kabisera si Crisostomo Ibarra. Sa kabilang dulo naman ng kabisera ay nagtatalo pa ang dalawang pari kung sino ang mauupo. Sabi ni Padre Damaso, si Padre Sibila daw ang dapat mauulo dahil siya ang pura sa lugar na iyon. Bagay na tinggihan ng pari dahil dapat daw ay si Padre Damaso ang mauupo bilang siya ang Padre Confesor ng pamilya ni Kapitan Tiago. Sa kalaunan, inalok ni Padre Sibila ang upuan sa tiniente na agad naman nitong tinanggilan. Tumanggi rin si Kapitan Tiago na siya namang inanyayahan ni Ibarra. Nang maihain na ang pagkain sa hapag, lalong nainis si Padre Damaso dahil ang napunta sa kanyang parte ng tinola ay mga leeg at pagpak na manok. Ligit sa kaalaman ng pari, ang espesyal na tinola ay para lamang kay Ibarra. Habang kumakain, ibinahagi ni Ibarra ang kanyang karanasan sa pag-aaral sa Europa, kabilang na ang kanyang obserbasyon sa mga bansang napuntahan niya at ang kanyang hindi paglimot sa kanyang bayan. Sa kabila ng kanyang pagkalo, ininsulto siya ni Padre Damaso na tinawag na pag-aaksaya ng salapi ang kanyang pag-aaral sa Europa. Magalang na tinanggap ni Ibarra ang insulto at binanggit na lamang ang alaala ni Padre Damaso bilang malapit na kaibigan ng kanyang ama na nagpatigil sa bahay. Nalaman ni Teniente Guevara na wala pala talagang nalalaman ang binata sa pagkamatay ng kanyang ama. Samantala, matapos ang pagtitipon, ay maagang nagpaalam si Ibarra kaya hindi na sila nagkita ni Maria Clara, ang anak na dalaga ni Kapitan Tiago. Dumako naman tayo sa mga mahalagang pangyayari sa ikatlong kabanata. Ito ay ang mga sumusunod. Sa hapagkainan, ang mga panauhin ay may kanya-kanyang kilos na kung panunoorin ay parang isang komedya. Partikular na si Padre Damaso na nagdabog at kitang-kita sa mukha niya na siya ay naniinis. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Padre Damaso at Padre Sibila tungkol sa kung sino ang upo sa dulo ng kabisera, ngunit sa huli, nagpagkumbaba si Padre Sibila. Naging sanhi ng galit ni Padre Damaso ang pagkakapunta sa kanya ng hindi masarap na bahagi ng tinola, lalo na ang leeg at pakpak. Nagbahagi si Ibarra ng kanyang karanasan sa Europa, kasama na ang kanyang pagmamahal sa bayan. Ngunit ininsulto siya ni Padre Damaso na tinawag na pag-aaksaya ng salapi ang kanyang pag-aaral sa Europa. Sa kabila ng mga insulto, nanatiling magalang si Ibarra at maagang nagpaalam mula sa hapunan nang hindi nakikita si Maria Clara. Mga mahahalagang tauhan, Padre Damaso, isang pari na kilala sa pagiging magaslaw at mapagtapi, lalo na kay Ibarra. Ipinakita niya ang kanyang galit at paghamak sa binata, lalo na nang matanggap niya ang hindi masarap na bahagi ng tinola. Don Tiburcio, ang hilaw na asawa ni Doña Victorina na namubuhay sa kasinungalingan bilang doktor. Padre Sibila, isang pari na nakikipagtalo kay Padre Damaso sa usapin kung sino ang dapat maupo sa dulo ng kabisera. Sa huli, nagpakumbaba siya at inalok ang upuan sa tiniente. Doña Victorina, isang babae na kilala sa kanyang pagpapanggap bilang isang tunay na Espanyol. Siya ay nag-iinda ng matapakan ni Teniente Guevara ang kanyang damit. Ibarra, ang binatang bagong dating mula sa Europa, anak ni Don Rafael Ibarra. Siya ang pangunahing dahilan ng handaan at naupo sa kabisera ng hapagkainan. Nagpakita siya ng magalang na ugali kahit pa ininsulto siya ni Padre Damaso. Kapitan Tiago, isa sa mga pangunahing tauhan ng nobela at ang namumuno sa handaan kung saan nagaganap ang eksena. Ama ni Maria Clara at malapit na kaibigan ng ama ni Ibarra. Teniente Guevara, isang opisyal ng Guardia Civil na tumanggi sa alok ni Padre Sibila na maupo sa kabisera. Siya ay tahimik na nagmasid sa mga pangyayari, lalo na sa pakikipag-usap ni Ibarra. 3 minutes na, 30. Isang opisyal ng pamahalaan na kasama sa mga pangulit. Dumako naman Kasi tayo sa tagpuan. kasi sunod ninyo, makuhaan pa manggod ko sa grade 8.
Pwede ba? Okay Ang ba? kabanata na ito ay naganap sa isang kapagkainan maputol. kung saan Kaya nagkaroon ng handaan na pinagdaan ni Kapitan Tiago. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga kasasalaan sa kabanatang ito. Kapagkainan, lamesa o mesa na ginagamit para sa pagkain. Nag-alboroto, nagpakita ng matinding galit o inis. Kabisera, ang upuan sa magkabilang dulo ng kapagkainan, karaniwang inuupuan ng pinakapinuno o pinaka-importanteng bisita. Tinola, isang tradisyonal na ulam sa Pilipinas na karaniwang gawa sa manok, luya at gulay. Pag-alipusta, pagmamatrato o pagbibigay ng masamang salita laban sa isang tao. Pagkumpirma, pagtiyak o pag-alam ng katotohanan. Mapang-api, taong nagpapakita ng labis na kapangyarihan upang magtalingin o mag-api ng iba. Estudios Coloniales, isang makayagan o publikasyon na naglalathala ng mga obserbasyon o pag-aaral tungkol sa mga kolonya. Ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobel. Matutong makasama sa iba, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ikaw ang ating iintindihin ng mga tao sa paligid mo. Bagamat may mga bagay na hindi na pagkakasunduan, ang respeto sa isa't isa ay di dapat mawala. Maaari namang hindi sumakayon sa ibang bagay o usapin ang hindi nagiging bastos sa usap. Sa pagtatalo ni ng Padre Damaso at Padre Sevilla, sino ang dapat umupo sa sentro ng buhay? Nagpapakita ito ng umiiral na panlipunan sa kaptura at kapangyarihan noong panahon ng Espanyol. Ipinapakita rin ng eksena na ito ang kahalagahan ng posisyon ng mga estado sa lipunan. Ang pagkatalunan ng mga pari tungkol sa pinakamahalagang upuan ay maaaring isang satirikong pagsusuri sa mga gawin at pang-uugali ng mga relihiyosong leader na hindi naaayon sa mga ipinagtuloy ng mga prinsipyo mula ng pamamaang loob at pagiging mga kumipa. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Ibarra at Padre Jesus Katabigay ng Tinola ay simboliko rin sa mga panahon iyon kung saan mas prefer ang mga Espanyol kaysa sa mga Pilipino. Sa kabilang banda, binibigyang diin din dito ang kahalagahan ng pagpapahalaga at Kana lang nun. sa sariling bansa. Tulad ng ipinapakita ni Ibarra sa kanyang mga sagot kay Laguna. Ipinapakita rin sa kabanata na ito ang kahalagahan ng konstitusyon.